Ama, ano ang kakainin natin ngayon? Mahal, ubos na ang bigas sa bahay. Mas tama kong sasabihin. Ang kaba ng estado ng mundo ng demonyo, ang pribadong kaba ng mga maharlika, at ang maliit mong ipon. Pati ang baon na itinago ni Kuya sa ilalim ng kama ay nawala na rin. Kuya, paano mo nalaman na may baon ako sa ilalim ng kama? Kasi kahapon ginamit ko na para bilhin ang milk cake ni Tuan-Tuan. Ayos na, bunso. Basta nakain mo na, hindi na lugi. Noon, isang iglap ko lang, nabiyak ko ang 3 bundok sa mundo ng diwata. Ngayon, ang pinakamalaking kalaban ay hindi ang mundo ng diwata. Hindi rin ang tadhana. Kundi oras ng kainan. Tuan-Tuan, Ama may nahanap na magandang pupuntahan para sa'yo. Ama, hindi niyo na naman siguro gustong ipagpalit si Bunso, kapalit ng pagkain, ano? Palitrasyon na lang. Nonsense, last time ay nagkamali lang. Gusto ko lang itanong kung may kasama bang pagkain ang trabaho roon. Ang sabi nila, 3 kainan sa isang araw ang meron ang mga clerks. 9 na kainan sa isang araw si Bunso. Hindi ko na kaya, kuya. Malaki na ako ngayon. Kaya mas kaunti na ang kinakain ko. Kaya ko nang kumain ng 10 beses. Bunso, isang salita mo na naman at winasak mo ulit ang pananalapi ng mundo ng demonyo. Mahal, saan galing ang alak na ito? Kinuha ko sa altar ng mga ninuno. Tuan-Tuan, ang nanay mo ay nasa mundo ng diwata. Ang nanay mo. Ang nanay mo. Yunji ng Lingxiao. Pinuno ng sekta ng mundo ng diwata. Unang bise-pinuno sa mundo ng diwata. Sabi nila, ang mga espiritual na dalaga ng angkan nila ay pawang di kalidad na bigas ang kinakain. Sabi rin nila ang mga disipulo ng angkan nila ay may halong bukal na espiritual ang tubig panghugas ng paa. Kapal ng mukha. Ganyan kailuho ang mundo ng diwata. At ganyan naman kasimple ang mundo ng demonyo. Makatarungan ba yan? Hindi, pero ang totoo, natalo tayo. Tuan-Tuan. Hanapin mo ang nanay mo. Bibigyan ka ba niya ng pagkain, ha? Bibigyan din ba niya ng merienda si ama? Kapag maganda ang mood niya, baka. Bunso, ito ang listahan ng mga kagyat na kailangang suplay ng mundo ng demonyo. Ito ang mga kahilingan ng mga kuya para sa dagdag na pagkain. Ito ang batong panangga na nahukay ni kuya. Kahit hindi mahalaga ang halaga, matigas naman. Naiintindihan ni Tuan-Tuan. Ano ang naiintindihan mo? Pupunta ka sa mundo ng diwata para hanapin ang nanay mo. Busog ka na, manghiram ka ng batong espiritual para iligtas ang mundo ng demonyo. Tuan-Tuan. Kapag nasa mundo ng diwata ka na, huwag matakot. Hindi natatakot si Tuan-Tuan. Kung may mang-api sa'yo, unahin mong kausapin ng maayos. Kung hindi gumana ang usapan, dinaan sa lakas. Hindi nga nakapagtataka, prinsesa ka talaga ng mundo ng demonyo. Hindi nga nakapagtataka, prinsesa ka talaga ng mundo ng demonyo. Hindi nga nakapagtataka, prinsesa ka talaga ng mundo ng demonyo. Hindi nga nakapagtataka, prinsesa ka talaga ng mundo ng demonyo. Ito ang utos ng ama bilang hari ng demonyo. Ama, hindi ba ito ang atas na kayang magpagalaw sa 3 hukbo ng mundo ng demonyo? Ngayon, ang 3 hukbo ay halos nagdudukot na lang ng lupa para kainin. Magkakaiba man o hindi, halos pareho lang. Ama, ang galing niyong magpalubag loob sa sarili. Kaya kanyang protektahan ng 3 beses. Ama, ikaw naman. Ibigay mo kay Tuan-Tuan ang panangga. Hindi ka ba mabubugbog ng masasamang tao? Malakas ang hangin na pupunta sa mata. Mahal, wala namang hangin sa tindahan. Ikaw talaga, ang dami mong dada. Bunso, malalim ang tubig sa mundo ng diwata. Huwag kang basta maniwala sa kahit sino. Lalo na sa mga nagsasabing libre ang pagkain at tirahan. 70% scam yan. Pero kung totoo ngang libre ang pagkain, pwede mong busugin muna ang sarili mo bago tumakbo. Pwede ba, turuan niyo naman ako ng maayos? Ama, kuya, pangalawang kuya at pangatlong kuya. Kapag nakakuha na si Tuan-Tuan ng merienda, babalik siya para alagaan kayo.
Muling umatake ang tribo ng pakpak. Tara! Bago bumalik si Tuan-Tuan. Hindi pwedeng bumagsak ang hari ng demonyo. Ay, ang liwanag at bango sa mundo ng diwata. Pwede na itong gawing sandata. Isang mainit-init na ban na walang karne. Dalawang mumurahing merienda. Ang munting bata, bibili sana ng ban pero walang pera. Pwede bang utang muna? Nasaan ang nakatatanda sa inyo? Hahaha, ama ko ang hari ng demonyo. Hahaha, nagutom na ng husto ang bata. Ang anak na babae ng hari ng demonyo, wala pang pambili ng bon. Hindi ba kakabayad lang ng danyos ang mundo ng demonyo? Baka talagang wala ng pera. Uy, may punto nga. Uy, bata, huwag ka nang tumingin. Hindi ako nagnakaw. Alam kong hindi ka nagnakaw. Hindi rin ako nagnakaw. Alam ko rin. Inaamoy ko lang. Libre lang umamoy. Ibinibigay mo ba sa akin yan? Gusto mo ba ng pera? Hindi na. Salamat, tito. Kapag nahanap ko na si ina, ibabalik ko sa iyo. Haha, sino ba ang nanay mo? Yun Jiu. Yun Jiu, Secmaster ng Ling Xiao. May isa na namang nagpapakilalang kamag-anak. 3 taon siyang nagkulong sa pagninilay bago lumabas ang aming Secmaster. Tama, 3 taon. Hindi ba siya kumain sa loob ng 3 taon na iyon? Mataas ang antas ng cultivation ng Secmaster. Nasa seclusion at nag-aayuno. 3 taon nang walang kain. Ang tapang ni ina. Sa madaling sabi, hindi nagpapakita ang Secmaster kapag naka-seclusion. Kung saan ka galing, doon ka bumalik. Pwede ba akong maghintay dito ng 3 taon para sa kanya? Hindi kanlungan ang sect ng Ling Xiao. Paano? Tawa. Ay. Bata, kung gusto mo, bibigyan pa kita ng isa. Hindi pwede. Bakit hindi ako makabayad ngayon? Nagsisimula ng tumanggap ng mga alagad ang sect ng Tianjian. Libre ang pagkain at matutuluyan. Magiliw at mababait ang mga kuya at ate na guro. Mabait ang sect master. Maganda ang paligid. Maganda ang kinabukasan. Mga kabataang may talento, tingnan ninyo. 100 taong gulang na sekta ang Tianjian. Pamana ng landas ng espada. Kapag pumasok ka sa sekta, may libreng kahoy na espada kaagad. Ang kahoy na espada, sarili mong dala. Sectmaster, sa ganitong kalagayan, makakakuha ba talaga tayo ng mga alagad? Mas mabuti na ito kaysa maghintay lang ng walang ginagawa sa bundok. Lolo, bata. Gusto mong maging kultibador? May libre bang pagkain sa pagiging kultibador? Kasama ang 3 pagkain sa isang araw. Kasama pa ang merienda sa gabi. Sectmaster, wala talaga tayong budget para sa merienda sa gabi. Pwede kong bawasan muna ang kain ko. Gaano karami ang babawasan? Mula 10 kain, gagawin kong 8. Hindi iyan alagad. Utang iyan. Nasaan ang nakatatanda sa inyo? Nakikipaglaban siya sa mga masasamang tao sa mundo ng demonyo. Nasa seclusion si ina ng 3 taon. Naghuhukay ng mina ang mga kuya. Ano ang pangalan mo, bata? Gusto mo bang sumama sa amin sa bundok, Tuan-Tuan? Hindi niyo naman binebenta ang mga bata, di ba? Hindi, kahit ibenta pa namin, wala ring bibili.
Kahit mahirap ang sect ng Tianjin, hindi namin ipinagbibili ang mga bata. Kasama talaga ang pagkain. Pinky Promise. Pinky Promise hanggang 100 taon. Bawal mangloko para lang makakain. Bago umakyat ng bundok, may isa pa akong bagay. Ano? Suotin mo muna ang sapatos. Kuya. Hindi pa ako ang kuya mo. E di kapag nakaakyat na tayo sa bundok, ayan na. Tapos na, nakareserba na si kuya. Saan ang punta? Kakain. Nahan-hold up ba rito? Ang tawag dito ay makaluma. Paubos na ang panghuling saksak. Ano nang tinatawa mo? Tagas din ang bubong ninyo. Ayos lang, mahirap din kami. Mabait kang bata, pero sa amin, ang kahirapan ay may dating. Sectmaster, hindi ba kayo pupunta para kumuha ng alagad? Nakakuha na kayo. Ang cute mo. Ano ng pangalan mo? Ilang taon ka na, tuan-tuan? 3.5, Sectmaster. 3.5 lang, niloloko mo pa rin. Anong ibig mong sabihin na niloloko? May nakita akong batang talent. Ang mahalaga, gusto niyang pumunta rito. Tumahimik ka. Gutom ka ba? Gutom na gutom. Ate, ipagpapakulo ka ng lugaw. Lolo, Sectmaster. Yitsed, kasama na ba ang pagkain simula ngayon? Masarap. Dahan-dahan, meron pa. Ate, wala nang laman ang kaldero. Kuya, di ba kayo kakain? Hindi ako gutom. Isa akong cultivator. Kaya kong hindi kumain. Matanda na ako sa edad. Kapag masyadong marami ang kinain sa gabi, hindi matutunaw. E di sabay-sabay tayong kumain. Sabi ng kuya ko, kapag may pagkain ng pamilya, sabay-sabay dapat kumain. Sabay ako, matitikman ko rin. E di ako na rin kahit pilit lang. Hihi. Gutom pa rin ako. Ate na bunso, sobrang totoo ng pagpalit ng mood mo. Tuan-tuan. Mula ngayon, isa ka ng disipulo ng sect ng Tianjin. May sect na ako. Meron na, ibig sabihin may kuya senior na ako. Meron. May kuya pangalawa ka rin. Meron din yan. May pagkain ba ako? Meron, Sectmaster, kalma lang. Sa account, 2 batong espiritu na lang ang natitira. Bukas, lahat sa sect, kikita tayo. Kaya ko ring kumita. Paano ka kikita kung ang liit-liit mo? Pwede akong lumakas sa pagkain. Lumalakas sa pagkain. Huwag mong sabihing ako'y isinilang na may banal na katawan. Sectmaster, guni-guni na iyan ng batang to sa sobrang gutom. Sectmaster. Sa tingin ko, ang pinakamalaking problema natin ngayon. Hindi kung siya ba ay banal na katawan. Eh ano? Banal na katawan man o hindi, kailangan pa rin kumain. Pwede akong kumain ng kaunti. Gaano ka konti? Mula 8 kainan, gagawin kong 7.5. Sectmaster, mang-hold up na lang tayo sa sect ng Ling Xiao. Hindi natin sila kayang talunin at labag pa sa batas. Nandito ba ang sect ng Tianjin? Narinig ko na. May pinulot daw kayong batang nagsasabing anak siya ng Sectmaster yun. Hindi namin pinulot, hindi. Kumuha ba kayo ng alagad? Sect ng Tianjin. Ngayon, sobrang hirap na nila pati 3 taong gulang naloloko na. Kahit masakit pakinggan ang sinasabi niya. Pero sa isang banda, nakasara sa pagninilay ang Sectmaster ng sect ng Ling Xiao. At wala siyang oras para pansinin ang ganyang abalang nagpapanggap na kamag-anak. Para maiwasan ang mga gulo sa hinaharap. Kung tatanggapin ninyo siya ng sect ng Tianjin,
Pirmahan ninyo ang kasunduang pananagutan na ito. Mula ngayon, gaano man karami ang kainin niya. Anong klase panggulo? Walang kinalaman sa sect ng Ling Xiao ang anumang problema o abala na dala niya. Hindi ba siya ang nagsabi na ako ang abala? Sabi niya ayaw nilang managot. Pwede nang pirmahan ang kasunduang pananagutan. Dalhin ninyo siya. Huwag kayong magsisi mamaya. Ano ang ginagawa ng kuya? Mag-ingat kayo sa daan pa uwi. Medyo hindi matatag ang sect namin. Sect ng Tianjin lang yan. Mukhang may nararamdaman siya. Ha. Naging closed-door training na ang ina ko. 3 taon. Sa 3 taon na iyan, magpakatatag ka muna sa sect ng Tianjin at kumain ka roon. Talaga, seryoso. Kung ganoon, paglakas ko, poprotektahan ko kayo. Ang liit mo, paano mo kami poprotektahan? Pwede na akong magsimula sa pagprotekta sa kaldero ng kanin. Ha. Mukhang totoong may pinagdadaanan ang sect ng Tianjin ngayon. Baka maubos muna siya sa kakakain. Sa ngayon, may 2 ari-arian ang sect. Isang supot ng mababang antas na espiritong bato at kalahating sako ng espiritong bigas. At isang espiritong manok na nag-aalsa ng gutom. Bakit hindi kumakain ang espiritong manok? Kasi alam nitong malapit na itong makain. May kamalayan ito sa panganib. Wag muna nating pag-usapan ang pagkain. Nasa maliit na kapatid na babae mo ang sect master. Ang hindi pag-usapan ang pagkain ay katumbas ng hindi pag-usapan ang buhay. Naiintindihan ako ng pangalawang kuya. Ayokong intindihin ng ganoon kalalim. Tuan-tuan, sinabi mong isa kang likas na katawan ng Diyos. Ano pa ang sinabi ng ama mo? Sabi niya, ang pagkain daw ay nakakapagpalakas. Sabi niya huwag ka raw umiyak ng basta-basta. Madali kang mapanis ang pader. Sabi niya bago manira ng bagay, tanungin muna kung may pambayad. Ito ay batong pampalakas ng katawan. Ang karaniwang bagong disipulo, isang suntok lang, may isang guhit. Noon, ang malaking kuya ay umabot sa 7 guhit. Ang galing ni kuya. Karaniwan lang. Pagka-uwi niya roon ng araw na iyon, kalahati na lang ang tiningnan niyang resulta ng pagsusulit. Prinsesa, mahal ba siya, maliit na kapatid na babae? Bakit mo tinatanong iyan? Dahil sabi ng ama ko, mas mahal ang isang bagay, mas madaling masira. Walang anuman, maliit ka pa. Kaunting tapik lang ay ayos na. Kung ganoon, kaunting tapik na lang. Karaniwan naman dahil nakasil ang katawan. Dahan-dahan lang. Hindi ka pa bagising. Pasok na sa klase. Ha! Haha, ganyan nga. Humihiling ako na bayaran ng hulugan. Setmaster, magkano itong bato? Hindi mahal. Sapat na ang 2 taon para pakainin ang sect natin ng 2 taon. Tapos ako, kakapasok ko lang sa sect, may utang na agad ako. Hindi sira ang bato. Kung ganoon, ano? Hindi niya lang talaga kinaya. Hindi mo kinaya ang dami ng kinain ko. Sa isang banda, totoo rin. Kaunti lang ang luwag ng seal, ganyan na ang body constitution. Anong klaseng katawan ba talaga si Secmaster Little Junior Sister? At least hindi ordinaryong katawan. Pwede ba akong kumain ng mas marami? Ngayon lang iyan ang inaalala mo. Kapag naging mas malakas ang tao, mas nagugutom. Kumain ka, Secmaster. Ang sect ng Tianjin ay naghihirap na sa maraming taon. Ang kulang ay hindi merienda. Hindi, kulang talaga kami. Kulang kami sa isang pagkakataon. Ang pagkakataon ay si Tuan-Tuan. Esan? Meal ticket ba ako? Kapag nagparehistro bilang panlabas na disipulo ng isang immortal na sekta,
Bakit naman napakasakto? Ano nang ibig sabihin ng hindi ka pwedeng pumasok sa sekta? Ang ibig sabihin kung hindi ka makapasa, hindi ka mabibilang na tunay na disipulo ng sect ng Tianjian. Kung gayon, itataboy ba nila ako? Walang mangangahas na itaboy ka. Si senior sister ang unang hindi papayad. Ako ang pangalawa. Ako ang pangatlo. Pero mas may bigat ang salita ko. Naibalik na naman sa realidad ang mood. Kung pumasa, may pagkain ba? Peron, kapag pumasa ka, libre kita ng ilang espiritong manok. Tuan-tuan, matutong maging pino sa pagharap sa tao. Dalawa na lang, pino na rin iyon. Hindi ito pagsusulit. Ito ang pananalapi ng sect ng Tianjian. Countdown na ito sa katapusan ng mundo. Tinanggap ng matandang elder ng sect ng Tianjian ang bata na iyon. Nakaseclusion si sect master yun, pero nauna ang bloodline ng mundo ng demonyo. Pero napulot naman siya ng sect ng Tianjian. May saysay pa bang ipagpatuloy ang pagbabantay? Siyempre, kung isa lang talaga siyang maliit na walang kwentang mahilig kumain. Hayaan na lang ang sect ng Tianjian na bahala sa sarili nila. Kung hindi naman, lalong hindi pwedeng hayaan siyang manatili sa labas. Nabaliw na ba ang sect ng Tianjian? Nagpadala sila ng sanggol para magpatest. Marunong ba siyang bumasa? Sa pagsusulit pa lang, kailangan pa bang may buhat sa kanya? Hahaha, tinatawanan ba nila ako, senior brother? Hindi, hahaha. Tinitingnan nila bilang katatawanan ang sect natin. Okay lang kung nakakatawa sa lahat. Pero huwag masyadong tumawa. Magugutom kayo, hahaha. Hahaha, ang mindset ni junior sister, lampas na sa akin ng 200 taon. Huwag kang matakot, normal na pagsusulit lang ito. Senior sister, huwag kang mag-alala. Ngayon, steady ang performance ko. Paano naging steady? Kumain muna ng busog. May punto, pero magastos. Mahina pa rin ang kinang ng 5 Spirit Blade. Talagang nagutom na ang sect ng Tianjian. Kahit basurang ugat, kinukuha nila. Narinig ko, nagkunwari pa siyang anak na babae ng aming sect master. Sa huli, nakaseclusion ang sect master kaya walang pumansin sa kanya. Kuya, ano nang nangyari? Hindi ka pa rin makontento, sobrang yaman ba ng Linxia o sect ninyo? Siyempre. Kung ganoon, pwede bang ibalot ninyo sa akin ang mga tira ninyong pagkain? Grabe, ginawa pang hingi ng pagkain ng junior sister ang liham ng paghihiwalay, gusto pa ng dagdag. Napakagalang niya talaga. Kung hindi ibibigay, edi huwag. Bakit ka nagmamadali, kumalma ka nga. Ang 5 spirit root ay pasang-awa lang. Mahal ba ito? Sobrang mahal, hindi na ako babagsak dito. Bakit? Natatakot akong hindi ko kayang magbayad. Haha, akala mo talaga kaya mo itong sirain. Huwag kang mag-alala, ang batong stele ng pagsusulit ay sakop ng samahang immortal. Hindi mo kailangang magbayad. Kahit bata, pwede nang magyabang. Ikaw muna ang mag-set ng formation. Sabi ng senior brother, hindi na kailangang magbayad. Natatandaan mo na ba? Natatandaan ko na. Natatandaan ko rin. Narinig iyon ng buong lugar, hahaha. Pabeso nga. Enye. Mag-ingat, baka masaktan ang kamay mo. Salamat sa pag-aalala. Pero kanina, hindi mo ako binigyan ng tira-tira. Kaya kalahating papuri lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Mabuti ka naman bilang tao, pero ang pagkain mo, hindi. Paanong mangyayari iyon? Hindi ba sabi mo hindi na kailangang magbayad? Pwedeng sakyan ang tasang ito. Tuktok ng yugto ng pagbuo ng pundasyon. Buong lakas na atake. Sinusubukan ba ng senior brother na bawiin ang sinabi niya? Tagapangasiwa ng samahang immortal. Ang isang salita niya ay kasing bigat ng 9 na tripod, saksi ako. Saksi rin ako. Nakita ko rin. Tumulong ang mga kapamilya sa pagkuha ng ebidensya. Sabi niya kanina, hindi na kailangan magbayad. Sinabi niya iyon sa kanya. Totoo, sinabi niya talaga. Narinig naming lahat iyon. Paanong nagkaroon ng ganitong pangangatawan ang isang walang silbing ugat sa kultivasyon? Di ba ordinaryong kultibador lang siya? Talagang may problema.
Eh, nandaya ba siya? Walang natirang mababang antas na instinct ang espiritong hayop sa ilusyon na aray. Ang maakit sa pagkain ay isa ring makatwirang pag-angkop. Hindi layunin ang magbasag ng mukha. Ang lutasin ang problema ang siyang punto. Tama, yan ang talino. Hindi lang marunong kumain ang nakababatang kapatid. Marunong pa siyang gamitin ang pagkain laban sa kalaban. Propesyonal na pag-atake na bumababa ang antas. Hahaha, mula ngayon. Opisyal nang pumapasok si Tuan-Tuan sa talaan ng mga disipulo ng sect ng Tianjian. Kuya, totoo bang may sect na ako ngayon? Walang makakapagtaboy sa iyo. Maliban na lang kung ubusin mo ang kaba ng sect. Magsisikap na lang akong maglinang. Para kumita ng sariling rasyon. Hahaha, sandali. Kapag naging kakaiba ang katawan ng babaeng ito, hindi malamang pinagmulan, at sinasabi rin niyang may kinalaman siya sa sect master ng Lingxiao Immortal Sect. Batay lang sa paunang pagsusuri, hindi sapat iyon para patunayang wala siyang panganib. Anong mukha pa ang gusto ng elder? Kung nasa kanya ang katawan ng demonyo mula sa mundo ng demonyo, kailangang isuko siya ng sect ng Tianjian. Lolo, ano ba, hindi ba ayaw na ninyo sa akin ang sect ng Lingxiao? Noong gutom ako, sabi ninyo nagpapapansin lang ako. Nagpakasipag akong maglinang, sabi ninyo nagpapakita lang ako. Kayo ba ay sect ng diwata o sect ng pabago-bago? Nabaliw na ang nakababatang kapatid. Nabaliw na ang espiritong hayop na wala ng kontrol ang aray. May gumalaw sa kamay at paa niya. Tuan-tuan, bawal ang pakain. Umupo ka. Makipagkamay. Tapos na, ano ang tapos? Ang antas na paglihis ng nakababatang kapatid. Nagsisimula na siyang hindi pansinin ang mga batayang tuntunin. Kapag maganda ang performance mo, papasinghutin kita. Pwede lang amuyin pag nakabuka ang bibig, bawal kainin. Tama ka, nakababatang kapatid. Isang nawalan ng kontrol na ilusyon na hayop para sa mental na pahirap. Talaga bang bagay iyan? Masyadong matigas ang tuyong biskwit ng ikalawang kuya. Masasaktan ang ngipin niya kapag kinain niya. Huwag masyadong lumapit. Takot ba siya sa akin, kuya? Normal lang na matakot din ako. Noong nakaraang taon, may nagdikit sa akin ng malas na anting-anting. Hindi ito bigla ang pagkawala ng kontrol. May isang sinadyang gumalaw ng kamay at paa. Kahit sa pasukan ng pagsusuri, may lakas pa ng loob siyang sumugod. Kung hindi lang siya inawat ng batang iyon, masasaktan ng husto ang mga naunang disipulo. Isara ang lugar ng pagsusuri. Anong nangyari, lolo? Gaya nga ng sinabi mo kanina, magpapaulit tayo. Ako, si Lin lang, ay nawalan ng kontrol. Pinaghihinalaan mo ako. May sinabi ang isang elder ng sect ng Lingxiao na hindi pwedeng basta maghinala. Nakababatang kapatid, ano ang sinusulat mo? 2 kagagaling lang nawalan si Lin lang ng kontrol. 3 sa ngayon ay wala pang ebidensya. 4 obserbahan muna. Nakababatang kapatid, hindi ka ba marunong magtanim ng sama ng loob? Hindi ako nagtatanim ng sama ng loob. Ang alam ko lang ay magtala ng gastos. Ang ugaling ito ang bagay sa atin sa sect ng Tianjian. Sect Master, gusto ninyong tulungan niya ako sa accounting sa hinaharap. Sa wakas, may kaunti ka ng kamalayan sa sarili. Walang filter ang mga bata, pero ang paninira sa nakatatanda ay hindi magandang ugali. Hindi ako naninira. Nagmamasid lang ako. Isusulat ko lang si Lolo, bakit ka nagmamadali? Eksaktong pagsuri sa follow-up hit ni Junior Sister. Sinisilip ang storage bag ng lahat ng malapit sa mata ng formation. Napahiya na ang kuya na iyon. Isa lang akong mainit ang ulo na kultibador. Sa lugar ng pagsusulit, grabe ang init hanggang namutla ang mukha. Sa sect ng Lingxiao ba, bakasyon sa barong-barong ang kultibasyon ninyo? Bakit mo ginugulo ang formation? Hindi ko gustong manakit ng tao. Gusto ko lang mapahiya ang batang iyon sa sect ng Tianjian. Isa siyang walang silbing kultibador mula sa mundo ng demonyo. Bakit punong-puno ang katawan niya? Bakit siya pa ang bida-bida? Kaya dahil hindi ako napahiya gaya ng gusto mo. Kung gayon, hayaan mong kagatin ni Lin lang ang lahat. Ginugulo ang pagsusulit.
Nanganganib ang kaligtasan ng mga disipulo. Disqualified. Bawal sumali sa pagsusulit sa loob ng 3 taon. Ipagkakatiwala sa parusa ng sect ng Lingxiao. Pasensya na. Humingi na ako ng tawad, pero titingnan pa kung magbabago ka. Itong account book na ito, Junior Sister. Bakit mas nakaka-pressure pa ito kaysa sa batas ng aliansa ng Diwata? Dahil talagang babantayan niya ang susunod na mangyayari. Kuya, yung matandang lolo na iyon gusto ba akong agawin? Possible. Pwede bang hindi na lang ako sumama sa kanya? Disipulo ka ng sect ng Tianjian. Walang sinuman ang pwedeng basta-bastang magdala sa iyo. Kung napakalakas niya, harangin ko siya. Si ate rin ang haharang. Ako ang haharang habang pinapagalitan siya. Ako ang bahalang magpaunawa sa kanya. Ang mahirap na sect may ugali rin. Kung gayon, sisikapin ko ring maging mas malakas. Ano ang unang hakbang sa pagiging mas malakas? Kumain. Ito na ang pinakamalaking grupo ng puhunan ng sect ng Tianjian ngayong buwan. Kakain ako ng seryoso. May profesional ka pang konsensya ha. Kuya, salamat sa pagbuhat sa akin ngayon. Ang hirap noon para sa'yo, hindi na kailangang kumain. Bakit parang liig ng manok ang matandang ito? Mahaba ang lig ni Lolo Secmaster. Kung saan mo tapalan, doon rin ang itsura, hahaha. Ano nang nangyari? Parang medyo mainit ako. Ay, ako na naman ba ang magbabayad? Hindi. Ang espiritong lakas sa loob ng aparato ay sinipsip ng katawan mo. Ibig sabihin, habang mas maayos ang kain ni Junior Sister, mas lumalakas siya. At mas mahal din. Mag-uumpisa bukas, babababa ang buong sect para kumita. Sasama rin ako. Kailangan kong kumita ng pangkain ko mismo. Nadamay ako sa'yo, hahaha. Junior Sister. Alam mo ba ang 4 na karakter na ito? Ano ang ibig sabihin nito para sa sect ng Tianjian? Ibig sabihin, pwede nang mabusog. Hindi ibig sabihin na baka kailangan nating magtanghal sa kalye. Unahin natin ang plano para kumita. Kumuha ng mga bounty, magbenta ng gamot at gumuhit ng mga anting-anting. Kaya kong magpatingin ng feng shui sa mga tao. Noon, ang matandang ito ay sikat din sa mga kalapit baryo. Isang bantog na dalubhasa sa feng shui. Pati ang gate ng bundok ng sect natin ay baluktot na ganyan. Hindi gaanong kapani-paniwala ang feng shui mo. Ano ba ang magagawa ko? Ikaw ang bahalang huwag manggulo. Pwede akong tumikim. Titikman ang ano? Ang gamot ni ate. Junior Sister, hindi ka naman talaga natutukso, di ba? Ang fasting pills na ginawa ko kamakailan, wala talagang bumibili. Bakit walang bumibili? Kasi pagkatapos kainin, ayaw mong magsalita ng 3 araw sunod-sunod. Ang mute pill ay mas kalmado lang ang emosyon. Pwede kong subukan. Hindi pwede kuya, gusto kong tumulong. Pwede ang tumulong. Pero bawal basta-basta uminom ng gamot. Pwede ba akong kumain? Pwede. Kung ganoon, ayos na rin. Ipinagbibili rin ang batang ito. Ano ba ang iniisip mo? Hindi nagbebenta ng bata ang maliit kong kapatid na babae. Mga anting-anting at elixir lang ang binebenta. Hahaha, epektibo ba ang mga anting-anting ninyo? Siyempre, epektibo. Kuya Segundo, kumupas ka na. Naku, mali ang iginuhit ko. Matindi ito. Damit panglinis ng alikabok, hahaha. Kaya ba nitong maghugas ng kaldero? Kaya kang hugasan ng 10 taon. Kaya pati dumi sa ilalim ng kaldero. Balak ko sanang mag-cultivate. Kuya Segundo, kumikinang ka rin ngayon. Saan ako kumikinang? May panegosyong talino.
Pag kinain mo, talagang 3 araw kang di magugutom. Makakapagpatunay ako. Kailan ka ba kumain yan? Kanina lang. At tuwan-tuwan. Hindi na talaga ako gutom ngayon. Hindi na gutom ang junior sister. Ang tindi ng order na ito. Kayang pamatid gutom kahit sa batang ito. Sige, bibili ako ng 10. Bibili ako ng 20. Araw-araw akong dinadala ng kabiyak ko sa midnight snack. Bigyan mo ako ng isang bote. Ate tuan-tuan, sa sarili mong lakas, pinatunayan mo ang bisa ng produkto. Yan ang tunay. Ganyan naman ang pag-cultivate, di ba? Katawan, buto, kaluluwa. Ano ngayon kung naiyak si tuan-tuan sa pagnanasa sa pagkain? Except, kahit hindi na ako gutom. Pero gusto ko pa rin kumain. Hindi naman talaga ako gutom. Pero ang bango ng baozi. Bibilhan ka ng ate mo. Pero hindi ko na kayang maubos. Hahaha, bagong patok ng pil pang bigo. Para hindi ka magutom. Pero para malaman mo kung ano ang nawala sa buhay mo. Ha, yayaman tayo. Pwede na bang bumili ng baozi? Hindi mo pa nga maubos ngayon. Pwede kang bumili at titigan na lang muna. Jixet, ate, kailan nawawala ang bisa ng pil pang bigo? 3 araw. 3 araw na bawal kumain. Junior sister, napakalaking sakripisyo ang ginawa mo para sa sekta. Pwede ba akong magpatala sa utang? Ano ang itatala? Magkano ang kompensasyong pagkain sa 3 araw? 10 kainan bawat araw. Kaya ang pera natin hindi pa nga umiinit. Nalugi na agad tayo ng maaga. Mga kuya, si tuan-tuan. May bumubuli ba sa iyo sa mundo ng diwata? Kung meron, kapag natapos si kuya sa laban, pupunta tayo roon at bubugbugin sila. Dapat bang ibigay kay ina ang listahan ng utang ni Bunso? Kung hindi pa naisusumite, unahin ang pananalapi ng mundo ng demonyo. Nasira na naman ako ngayon. Isang beses lang, ha? Kuya, may nahukay akong isang espiritual na prutas sa pagmimina ngayon. Nakagat ko ng isang kagat. Ang asim, halos mamatay ako sa kaiisip sa iyo. Junior sister, huwag kang umiyak. Sabi ni ama, kumain daw ako ng maayos, kaya kakain ako. Pero uminom ako ng pil pang bigo. Siguradong nami-miss na ni tuan-tuan si ama. Baka iniisip lang ni Prinsesa John siyang ang pagkain. Ay! Junior sister, mas nakakatakot ka pa riyan kaysa sa 10 kainan. Iksa, Kuya Segundo. Nararamdaman ko na ngayon ang hirap ng mundo. Ay! Bumalik na ang pamilyar na boses. Bumalik na rin ang krisis ng sekta. Salamat pagkain, hintayin mo ako. Kuya, nasugatan ka. Maliit na sugat. Anong gantimpala ba iyan at ganyan kapanganib? Nasalubong ng escort team ang mga cultivator na tulisan. 300 spirit stone, yayaman tayo. Kuya, masakit ba? Hindi masakit, hindi ako nanluloko. Kainin mo, mawawala ang sakit. May silbi ba? Meron. Sige, mas marami akong itatabi para sa iyo sa susunod. Junior sister, ang bait mo naman kay Kuya Senior. At si Kuya Pangalawa. Hindi nasaktan si Kuya Pangalawa. Nasaktan ang puso ko, dagdagan mo naman. Sobrang konti naman ito. Kapag nasaktan ang puso, bawal kumain ng sobra. Tatataba ka, hahaha. May gusto akong sabihin. Sekta Master, kapag ganyan ang tono ninyo, madalas may gagastusin. Ang maliit na paligsahan ng mga immortal.
Magsisimula ito pagkalipas ng kalahating buwan. Sasali pa ba tayo ngayong taon? Taon-taon, ginagawang stepping stone ng ibang sekta ang sect ng Tianjian. Tawang-tawa siya, parang umaapaw ang saya. At lagi pa niyang kinukutya na mahirap kami. May pakain ba sa maliit na paligsahan nila? Junior sister, hindi naman lahat ng sitwasyon umiikot sa pagkain. Hindi ba talaga may premyong salapi? Pero ang tanong mo, napaka-propesyonal. Ang top 3 sa paligsahan ay may meryendang gantimpala. May pwesto rin sa lihim na lugar. Sasali ako. Bata ka pa, kaya ko pang kumita ng pangkain para sa atin. Sabi ni ama, mahirap ang mundo ng demonyo. Naghuhukay ng mina ang mga kuya. Mahirap din ang sect ng Tianjian. Marami akong kinakain. Kaya kailangan kong kumita ng pera. Tuan-tuan, hindi mo kailangang magmadali ng ganyan. Hindi ako nagmamadali, gusto ko lang na sabay-sabay kaming mag-isip ng paraan bilang pamilya. Hindi naman nagwawala si Sekta Master ngayon. Ikaw lang ang madaldal. Ha? Ha? Bakit parang ibong ito na 7 araw nang nag-overtime at walang pahinga? Tuan-tuan, nakahukay si kuya ng isang prutas. Maasim man, pero sagana sa espiritual na enerhiya. Kainin mo, sabi ni kuya, huwag kang magtipid. Sabi ni kuya pangalawa, ang prutas na ito ay tinatayang 3 espiritong bato ang halaga. Pagkatapos mong kumain, huwag kalimutang magpasalamat. Sabi ni ama, maayos ang lagay niya nitong mga nakaraang araw. Pero kahapon, giniba niya ang pinto ng silid tulugan at ginawang kalasag. Kaya duda ako na nagsisinungaling siya. Junior sister, ang kalagayan ng pera ng ama mo ay mas wild pa kaysa sa amin. Masarap ba? Ang asim niyan, huwag mo nang kainin. Esan. Ang binigay ni kuya, dapat ubusin. Ang munting paligsahan ng mga immortal. Hindi lang tayo sasali, kailangan may makuha rin tayong pwesto. Sekta Master, seryoso kayo. Napakayaman na nila sa loob ng napakaraming taon. Panahon na para bigyan din ng premyo ang mga mahihirap na sekta. Ang pag-agaw sa premyo, hindi ba iyon ang panalo? Magsisimula ang pagsasanay bukas. Kuya Senior, may pakain ba kapag nagsasanay? Meron. Kaya kong magsanay hanggang madaling araw. Junior sister, hindi ba masyadong iisa lang ang motibasyon mo? Iisa man, matibay naman. Tuan-tuan, sa paglipad gamit ang espada, mahalaga ang pagkakaisa ng puso at isip, naiintindihan mo. Subukan mo munang damhin ang espada. Hindi niya ako pinapansin. Normal lang iyan, sa unang beses ganyan talaga. Pero ang mangkok ko sa kanin, pinapansin ako. Mangkok, lumipad ka nga sandali. Talaga, pinansin ka niya. Ang galing mo, tuan-tuan. Sa teknik ng pagkontrol ng mga bagay, hindi limitado sa isang bagay lang. May sariling daan ang espada. May sariling daan din ang mangkok. Sekta Master, magising nga kayo. Anong klasing daan ng mangkok? Ang akma sa iyo ang tunay na daan. Kaya ito na ba ang nakatadhana kong mangkok? Bawal mo iyang tawagin ng ganyan. Tawagin mo itong palanggana, Gyevi. Isa. Kuya, nag-black screen ako. Ha. Ate, pumalpak ang under eye ko. Bunso, iyan na ang huling buong palanggana ng kanin natin. Nakarating na ako. Bukas, magsasanay tayo sa paglipad gamit ang espada. Pwede bang kumain muna ako? Hindi pwede. Ang task ngayon ay pagpalo sa mga kahoy na poste. Mababasag ba? Hindi pwedeng mabasag. Ang pagpalo sa kahoy na poste, hindi ba pagwasak din yon?
Mag-practice para mag-ipon ng lakas. Mas mahirap mag-ipon ng lakas kaysa gamitin ito. Kaya kailangan mag-practice. Ha, bakit okay pa ang poste? Gumuho ang gate ng bundok. Baka nadala lang ang puwersa. Baka may utang na naman ako. Huwag kang mag-alala, bunso. Sa dami ng utang mo, hindi na mabigat pa yan. Hoy, alagad ng ikalawang linya. Ipinadala ako ng sekta para ihatid ang listahan ng paligsahan. Ikaw si Kuya Tuan-Tuan, tama ba? May pagkain ka ba? Sa simula pa lang, diretsyo na sa kaluluwa ang tama ni Bunso. Talagang pinayagan siya ng sect ng Tianjian na sumali sa paligsahang ito. Magaling si Peng Ihaw. Hindi laro-laro ang paligsahan. Kaya mo bang lumipad ng mas mabilis kaysa kay Peng Ihaw? Ikaw na. Ako, isang disipulo ng sect ng Ling Xiao, sa paglipad gamit ang espada, hindi kailanman natatalo sa palanggana ng kanin. Sige, magpaligsahan tayo. Huwag mang-api ng bata. Hindi ako natatakot maapi. Pero ang matatalo, bibili ng siopaw para sa nanalo, ha? Bunso, natutunan mo ng mang-asar gamit ang palanggana ng kanin. Labanan ito, hindi kalokohan. Kuya, hindi ako nagkakalokohan. Seryoso akong nagpapagulong ng siopaw. Hoy! Kasama rin to sa pagkontrol ng gamit. Hindi naman sinabi sa mga patakaran na bawal magbawas. Kuya na matigas ang bibig. Siopaw, gusto ko ng palamang karne. Sino ba ang kuya na matigas ang bibig? Nanalo ba ako? Hahaha, nanalo. Salamat, kuya na matigas ang bibig. Hindi ako tinatawag na kuya na matigas ang bibig. Sige, kuya na matigas ang bibig. Mabuti ang nakasanayan. Hindi ako masasanay. Ayos pa ba ang lagay ni Peng Ihaw? Tapos ka na. Nag-aalala lang ako sa patas na laban. Nag-aalala rin si Kuya Zion kay Peng Ihaw. Ano ba ang palanggana? Bumagsak na ba ang sect ng Tianjian hanggang sa ganito? Bakit hindi mo ipaliwanag? Isa iyong gamit sa paglipad. Mukha ba itong ano? Gagamitin niya talaga ang palanggana ng kanin para makipagpaligsahan. Kaligtasan ang una. Siopaw ang pangalawa. Karangalan ng sect ang pangalawa. Siopaw ang pangatlo. Nag-effort na siyang pumila. Ang ganda, pero delikado. Kahit mag-flip lang, gusto ring manalo. Palanggana GFG. Isa, go sa unang pwesto. Nanalo ba ako? Nanalo. Nabalam ang formation ng pag-akyat. Ano po ang nangyari, tiyong tagapangasiwa? May nagdikit ng maliit na anunsyo sa palanggana ko. Si Xiao Fufu na naman, palihim ang pakana. Sa isang 3 taong gulang na bata pa talaga atakehin. Nasa maliit na paligsahan pa ng Immortal Alliance. Sa nakaraang paligsahan, nilagyan ng anting-anting si Peng Ihaw. 2, namutla ang mga kuya ng sect ng Ling Xiao. 3, magmasid muna. Muling bumalik sa mundo ng mga mandirigma ang ledger ni Bunso. Bakit mo ako pinagdududahan? Hindi kita pinaghihinalaan. Di isulat mo ako. Kasi kumupas ka na. Sa akin, maputi lang ang mukha ko. Ayun, kumupas nga. Hahaha, Song Xiao. Tumulong ka pa sa mga banyaga. Kung hindi mo ginawa iyon, kapag inimbestigahan, malilinis agad ang pangalan mo. Kuya, ang kulit mo. Pwede, pero huwag mong gagalawin ang palanggana ko. Tapos na. Ang pwesto ng palanggana Giavi. Isa sa puso ng munting alagad na babae ay baka mas mataas pa kaysa sa akin. Mas magtiwala ka sa sarili mo, siguradong mas mataas iyon kaysa sa iyo. Basta huwag nang bigin ang sect. Gagawin ng alagad na ito ang makakaya. Go, Kuya Ziing. Ikaw rin, huwag kang maligaw.
Hindi kabisado ko ang daan. Sa amoy ako sumusunod. Little junior sister, ikaw ay. Anong ginagawa mo? Kung hindi mo alam ang daan, tingnan mo kung paano lumakad ang mga lokal. Sa loob ng maze, ang mga langgam ang mga lokal. Gintong pintuan, bantay na bakal. Pintuang kahoy, amoy damo. Pintuang tubig, amoy isda. Tama ang napili mo. Paano ba niya nagawa iyon? Si Tuan-Tuan ang numero 1. Hindi ba siya yung walang silbi sa martial arts? Malakas ang katawan niya, pwede na. Pati ang lakas niya, numero 1 rin. Ano ba talaga siyang halimaw? Hindi ako halimaw. Siya ang nakababatang disipulong babae ng sect ng Tianjian. Hahaha, kumakaway na sa atin ang premyong pera. Gusto kong malaman kung bakit hindi siya dinadalaw ni Ina. Sino ang nagbigay niyan sa iyo? Bakit siya nagkulong sa pagninilay ng 3 taon? Bakit pagdating niya sa tarangkahan ng sect ng Ling Xiao, wala man lang siyang mapaghintayan? Sa 10 ibinibigay ng mga estranghero, 9 ang may bitag. Ang natitirang isa, malaking bitag. Gusto kong malaman. Pwede mong malaman. Pero hindi ka pwedeng pumunta mag-isa. Sasamahan ka ni ate. Sasama rin ang pangalawang kuya. Ang matanda ay pinakagustong makita ang iba na maghukay ng hukay at ilibing ang sarili nila. Ha! May tao sa loob ng sect ng Ling Xiao. Ayaw niyang malaman niya ang totoo. Sdi, lalo akong pupunta para silipin. Little junior sister, bakit may dala ka pang palanggana? Kapag may panganib, pwede mo itong ipatong sa ulo mo. May punto. Huwag ninyong isipin na lahat ay may punto. Mag-ingat kayong lahat. Natatakot ka ba? Konti lang. Natatakot ka sa ano? Natatakot akong makarinig ng masasakit pakinggan na salita. Sabi ng tatay ko, ang totoo ay parang hilaw na espiritong patatas. Isang kagat lang, makakaskas ang ngipin mo. Pwede mong pakinggan. Pero hindi ibig sabihin na kailangang paniwalaan lahat. Talagang may pormasyon. Nasa pagninilay ang sect master. Sino ang nakakaalam kung peke lang siya? Isang maliit na gulo na galing sa mundo ng demonyo. Talagang gutom na ang sect ng Tianjian. Kahit ano na lang ang kinukuha. Tuan-Tuan, akala mo ba talaga na taos puso kang gusto ng sect ng Tianjian? Mahirap lang sila. Puro espiritong utot lang iyan. Mahirap na nga sila, pati 3 taong gulang naloloko pa nila. Huwag na nating banggitin pa. Kung hindi ka makakapagdala sa kanila ng ranggo at pakinabang. Malamang kamuhian ka rin nila dahil matakaw ka. Nasa kailaliman din ako. Dala ang hininga ko. Habang mas nagangalit ang emosyon, mas lumalakas ito. Sisikapin kong maging mahinahon, Tuan-Tuan. Ayaw ka na ng nanay mo. Tuan-Tuan, huwag kang mapikon sa kanya. Tingnan mo ako at ipapaalis ka ng ama mo. Kahit ang mga kuya mo ay hindi ka rin kayang buhayin. Kaya ka dinala sa mundo ng diwata. Malakas ba akong kumain? Ikaw ang nag-aakalang isa kang munting prinsesa. Kung ganoon, pasanin ba ako? Hindi ba ikaw ang butas ng pondo ng mundo ng demonyo? Noong una, totoo ngang gusto kong lokohin ang aking disipulo. Pero matapos kitang maiuwi, hindi ko na magawang bitiwan ka. Pwede kang malungkot. Pero huwag kang maniwala sa sinasabi ng masasamang tao. Madali lang sabihin. Di tanungin mo sila. Kung malugi ang sect ng Tianjian dahil sa kain mo. Gusto ka pa kaya nila? Tapos ka na bang magsalita? Una, totoo ngang malakas akong kumain. Ikalawa, talagang mahirap ang sect ng Tianjian.
Ikatlo, noong una talagang mukhang manloloko ang lolo na Sectmaster. Ang buod ng maliit na junior sister ay talagang patas. Ikaapat, hindi ako ipinadala ng ama ko sa mundo ng diwata dahil hindi niya ako mahal. Kasi may digmaan sa mundo ng demonyo. Ikalima, nangunguha ng yaman ang mga kuya ko para may pambili ako ng pagkain. Ikaanim, lagi mo nang sinasabi ang mga ito. Tapos gusto mo pa rin na hindi ako malungkot. Hindi ako batang 3.5 taon. Nasa loob ng pormasyon ng pagpatay sa puso. Hinati mo pa ang mga salitang pumipigas sa puso sa 6 na bahagi. Makatuwiran ba iyon? Hindi naman. Pero si Tuan-Tuan sa gitna ng dilim. Nasa kanya nga ang likas na banal na katawan. Elder Lu, nakipagsabuatan ka sa ibang lahi. Kung masyado ka lang bata, hindi ito pakikipagsabuatan. Pagsasamantala ito. Mahilig talagang magpaganda ng sarili ang mga taga-mundo ng diwata kapag nagsasalita. Kapag inalis lang ni Tuan-Tuan ang pinagmulan ng katawan mo. Mundo ng diwata. Magkakaroon pa sila ng isa pang alas para supilin ang mundo ng demonyo at ang tribo ng pakpak. Dare mong sabihin kayang protektahan siya ng isang lugmok na sect ng Tianjin. Matagal na akong naghihikahos. Marami nang nakalimot. Ang pagiging mahirap ay hindi ibig sabihing mahina ang sect ng Tianjin. Mukhang sasabog na ang kuya at ang maliit na junior sister. Nagalaw ang selyo. Gisingin ang banal na katawan. Ipakita sa lahat kung gaano kapeligroso ang prinsesa ng mundo ng demonyo. Ang pinagmulan ng banal na katawan ay akin. Dumudugo na si kuya. Masasamang tao na nang aapi ng bata. Napaiyak na siya. Sa pag-iyak niya, gumaan ang daloy ng damdamin. Kaya ngayon, ginagamit ng maliit na junior sister ang iyak para basagin ang pormasyon. Atake ng alon ng boses ng Munting Bon. Ang sama ninyo. Isusulat ko sa utang ninyo ito. Ang ganda at eksakto. Nasa ilalim ng paa niya ang sentro ng pormasyon. Binubuli ang bata at gusto pang agawin ang banal na katawan. Napakawalang hiya ninyo, tribo ng pakpak. Pantasya lang iyan. Elder Lu, huwag kang magmamadaling umalis. Hindi ka ba kanina ang daming sinasabi? Masakit ba, kuya? Kung hindi masakit, nagsisinungaling ka na naman. Kaunti lang. Kain. Ayos na ba ngayon? Mas mabuti na. Akala nila noon ay may nawala na isang anak si Lu Huiyu. Pero buong pugad ang nahuli niya. Scorpio, si Mu Shiming. Baligtarin ang bagsak. Naparusahan pa ng isang mangkok ng kanin. Ano ang nangyari dito? Ulat, may batang nahulog. Nakakuha siya ng buong pugad. Mga kuya at ate. Sa madaling sabi, nakipagsabuatan siya sa tribo ng pakpak. Nagtatag siya ng pormasyon ng pagpatay sa puso. Para piliting mawalan ng kontrol ang banal na katawan ni Tuan-Tuan. Tapos agawin ang pinagmulan nito. Narito ang ebidensya. Song Xiao, naglakas loob ka pang ipagkanulo ang sekta. Hindi ko ipinagkanulo ang sekta. Ikaw ang nagkanulo sa sect ng Ling Xiao. Nakipagsabuatan pa si Lu Huiyuan sa ibang lahi. Hahaha, ano bang alam ninyong lahat? Siya ang prinsesa ng mundo ng demonyo. At isa siyang isinilang na may banal na katawan. Kung lumaki siya at bumalik sa mundo ng demonyo, sino sa mundo ng diwata ang kayang makapantay sa kanya? Nag-aalis lang ako ng panganib para sa mundo ng diwata ng mas maaga. Lolo, ako. Pinapahamak mo ba ako ngayon? Sinuntok na ba kita? Hanapin muna ang ibang lahi. Gusto mo munang agawin ako. Bakit ka gumagawa ng masamang gawa? At sinasabi mo pang baka hindi na ako maging maayos sa hinaharap. Isa ka lang batang halimaw sa mundo ng demonyo, anong alam mo sa bagong sigalot? Unang dahilan, nakipagsabuatan sa lahi ng pakpak. Ikalawa, gustong agawin ang katawan ni Tuan-Tuan. Ikatlo, inapi ang nakatatandang kapatid na disipulo. Na nagdulot ng pagdurugo ng nakatatandang kapatid na disipulo. Ikaapat, kapag hindi makasagot, minumura pa ang bata. Ikalima, ang nakababatang kapatid sa sekta. Ang buod na ito ay puro ebidensya. Ang ikalimang punto ay sobrang may dating. Ikinulong si Lu Huiyuan sa bilangguan ng Immortal Alliance.
Ang lahi ng mga nakaitim ay isinailalim sa selyo at pagsisiyasat. Hindi pa niya naisasauli ang palanggana. Mahahalagang ebidensya iyon. Kukumpiskahin ba ang palanggana, Gilfi? Isa ko. Kapag natapos ang investigasyon, ibabalik ba talaga? Talagang susulatan ng utang na loob. Ako na ang susulat, junior sister. Hihiramin muna ng Alliance ang palanggana, Gilfi. Isa. Ibabalik pagkatapos ng investigasyon. Kung may masira, magbabayad batay sa halaga. Batay sa halaga, isa itong mahalagang mahiwagang kasangkapan. Ang nagligtas ng tao at nakapagpabagsak ng isang lahi ay di masukat ang halaga. Hindi matatawaran ang halaga. May premyong salapi na tayo. Mga ninuno ng sect ng Tianjin. Sa wakas, dumating ang araw na ito. Ang galing mo talaga, maliit na kapatid na babae. Kayang makabili ng ilang tumpok ng kanin ang premyong salapi. Kung ordinaryong pagkain lang, sapat iyon sa kalahating taon ng buong sekta. Kung ako ang kakain yan. Mas mabuti, namnamin muna natin ang sandaling ito. Maagang nagagastos. Hindi pa dumarating sa kamay ng Secmaster ang premyong salapi. Ito na ba ang lasa ng tagumpay? Kumain ka na, tuan-tuan. Nasugatan si kuya. Kumain ka muna, kuya. Tuan-tuan, kaunti pa ang kainin mo. Dapat sabay-sabay kumain ang pamilya. Busog na ako, kuya. Nangloloko ka, kuya. Nabuking ka, kuya. Siya mismo ang tumakbo roon. Kayang tumakbo ng mga kalamnan. He. Kung gayon, masipag siya. Nakakaawa rin. Huwag na lang. Nagsisimula pa lang si Lu Huaiyuan. Napansin na ng lahi ng iba si Tuan-Tuan. Hindi rin masyadong payapa ang mundo ng demonyo. Pero sobrang dami nang nakatingin sa kanya. Napakaliit pa niya. Kaya kailangan nating mas bumilis at mas tumibay. Poprotektahan ko siya. Ako rin. Bukas sisimulan kong gumuhit ng 200 anting-anting pa. Mabuti, pero sa kita sa pagbebenta ng mga anting-anting, magtatabi ako ng isang bahagi sa 10 para makabili ng pampalakas na elixir. Ang anak kong babae ang nanguna. Mahal na Panginoon, pupunta po ba kayo sa Xiani para sunduin ang prinsesa pabalik? Hindi. Hindi pa tapos ang digmaan sa mundo ng demonyo. Mas delikado kung babalik siya. Iutos na itulak ang harapan ng 300 lipa palabas. Mahal na Panginoon, maglalakas loob ba silang iunat ang kamay nila sa aking anak? Kung ganoon, uunahin kong putulin ang mga kamay nila. Sa mga kamay ng mga iyon. Hintayin ninyong matapos ko ang labang ito. Pupunta lang ako maghatid ng pagkain kay ate. Sabay ko nang ihahatid ang resibo. Kuya, pwede ba, lagyan mo naman ng sigla. Sa mundo ng demonyo ngayon, kahit bawat subo ng merienda, kailangan may dating. Tuan-tuan. Kumain ka ng maayos. Si ama ang magbabantay sa daan pa uwi mo. Secmaster, sa wakas may pangalan na rin ang sect ng Tianjin. Buti na lang. Hahaha, marunong din siyang magdulot ng gulo. Kahit mahuli si Lu Huiyu, hindi basta-basta aminin ng sect ng Lingxiao ang ganoong kahihiyan. At hindi rin nila pababayaan si Tuan-Tuan. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming merienda. Itong tumpok na pambili ng bigas. Itong tumpok na pambili ng karne. Itong tumpok na pambili ng gamot para kay kuya. Itong tumpok na pambili ng sisidlat ng gamot para kay ate. Itong tumpok na pambili ng alak para sa nakakatandang guro. Nasa puso mo rin ako, maliit na kapatid. Dahil nalalagas na ang buhok ni kuya. Malapit na siyang maging parang lolo Secmaster. Asawa ko, ito ang butong may tikas ng pagiging immortal. Medyo manipis ang butong ito. Darating na naman ba sila para agawin ako? Hindi. Bago mag-seclude si Secmaster Yunjiu ng Lingxiao sect, nag-iwan siya ng utos kay Roy Quan, na ipabuwag sa Immortal Alliance ang dating pangalang Xiao Zhen. Secmaster. Muling lumitaw si Elder Lu Huansui gamit ang lumang utos ng bulwagang iyon. Utos ng Secmaster mula sa Borrowing Hall. Magbayad bilang kabayaran. Pinakamasasarap na merienda. Ang dami-daming dekalidad na merienda. Sect ng Lingxiao, pera na yata ang ipinapadala. Alam na ba ni ina na nandito ako? Nasa pag-iisa pa si Secmaster. Hindi pa niya alam ng personal.
Bigay ba iyon ni Ina? Iyan ang order ng pag-aaruga na iniwan ng Secmaster bago magkulong 3 taon na ang nakalipas. 3 taon na ang nakalipas. Ibig sabihin, matagal nang nakaayos si Secmaster yun. Kaya lang, nasupil iyon ni Lu Huaiyuan. Kaya pala ganoon kabilis umatake si Lu Huaiyuan laban kay Tuan-Tuan. Sa utos ng Secmaster, nakalaan ito para sa mga suplay. Hindi ito regalo. Si Tuan-Tuan ang bahalang magpasya kung ano ang gagawin dito. Pwede ba itong ipambili ng bigas? Pwede ba itong ipadala sa mundo ng demonyo? Sa teorya, pwede. Kuya, ilista mo na. Hindi ito yakap ni Ina. Bahagi ito ng utang ni Ina sa bayad sa pagkain. Hindi pa siya lumalabas para makita ako. Kaya hindi ko muna siya tatawagin. Pero pwede nang singilin ang pera. Bahala si Tuan-Tuan kung paano niya gagamitin. Kalahati, ipadala pabalik sa mundo ng demonyo. Kalahati, manatili sa sect ng Tianjian para may pambili ng pagkain. Tapos bumili pa ng bagong palanggana. Malulungkot si palanggana Gyezi. Isa kapag narinig iyon, hindi ito pamalit. Bakit kailangang magpadala ng kalahati pabalik sa mundo ng demonyo ang kuya? Sabi ni Ama, napakasimple sa mundo ng demonyo. Sabi ni Kuya Tres, pinagtanggal daw ni Ama ang kama. Ginawang panangga ang pintuan ng bulwagan. Niloloko na naman niya ang mga tao. Isang bahagi para bumili ng butil. Isang bahagi para sa pagkukumpuni ng sekta. Isang bahagi ipapadaan sa negosyo ng Immortal Alliance at ipapadala sa mundo ng demonyo. Nami-miss ang bahay, nami-miss si Ama, nami-miss ang mga kuya. Gusto mo nang umuwi? Gusto ko, pero gusto ko rin dito manatili. Sino bang nagsabing kailangan pang magpagawa ng tarangkahan ng sekta para manatili rito? Lumampas na naman sa budget. Huwag mag-alala, hindi malaking problema. Kuya, bakit ka nagtatala habang nanginginig? Dahil masaya ako. Pero parang halos mabasag na ang hitsura mo. Huwag nang magtanong, iyan na ang natitirang dignidad ng isang ganap na adulto. Ate, pamilyar na ba ako? May isa na namang layer na nabuksan sa selyo ng katawan. Bakit para sa kanya ay paglago iyon? Pero kung biglang sumirit ang espiritual na lakas, hindi ko na mapigilan. Baka masaktan ko ang sarili ko. Sa susunod, si Little Junior Sister na ang sisikat. Saka nailipat ang mga mahahalagang gamit sa paligid. Hindi mo ba pwedeng unahin ang ibang tao? Inaalala ko rin ang iba, pati na ang ari-arian. Pwede bang hindi ko na lang kainin iyan? Hindi pala. Pero kapag kumain ako ng masarap, lalo akong lalakas. At baka mawalan din ako ng kontrol. Ang lakas ay galing sa pagsasanay. Hindi para gutumin ka. Nga, hindi pwedeng sayangin ang paisa-isa. Paano nangyari iyan? Lumalambot ang tatak sa katawan. Tumagas ang aura. Patuloy siyang hinahanap ng tribo ng pakpak. Hihilahin sila ng aura na ito rito. Aambus. Isuko ang sanggol na may banal na katawan. Kung hindi, darating na naman ang paglipol sa sekta. Kayo sa tribo ng pakpak, talaga bang pinupuntirya ninyo ang mga bagong tapos lang umayos ang mga gamit? Bantayan si Tuan-Tuan. Spiking buto ng kampanilya ng hangin. Nakatutok sila kay Tuan-Tuan nang lumuwag ang seal. Hindi kayo pwedeng lumapit. Isama mo ang maliit na iyan at umalis ka. Little Junior Sister, kainin mo ang pinakamagandang merienda. Sa tingin pa lang ninyo, para na akong hindi marunong magluto.
Kaya hindi lang pwedeng lumipad ang palanggana. Pwede rin itong maging kanyon. Palanggana GFG. Dalawa, ayos ka lang ba? Naglabas ng espiritual na lakas. Gamit ang hininga bilang gabay. Tuan-tuan, hindi ka ba halos nawalan ng kontrol kanina? Ginamit mo lang ang palanggana para mailabas ang lakas. Kailangan niya ng isang formal na gamit na may kapangyarihan. Sectmaster, hindi mo ba sasabihing bagay sa kanya ang palanggana? Talaga bang magbubukas na tayo ng palanggana dao? Hindi ito tinatawag na palanggana dao. Tinatawag itong dakilang daan ng tuyong kanin. Lumusot na naman ang kaunting pamatay sa katawan. Hinahatak nila ang katawan niya. Aura. Matagal na silang naghanda. Kuya, pwede ko bang hampasin sila? Pagsapok lang sa masasamang tao, malalaman mo. Mga masasamang tao, makinig kayo. Dito sa sect ng Tianjin, pwede kang makikain. Yung nasa kaliwa, bakit ang itim ng mukha mo? Utang ba ninyo sa amin ang lugaw sa mangkok? May mga pintong hindi pwedeng gibain. Yung nasa kanan, huwag kang tumakbo. Hindi pa tapos ang bayaran. Medyo napagod ako. Sobrang laki ng konsumo ng espiritual na lakas. Buti na lang nailabas niya ang sobrang espiritual na lakas. Walang nasaktang katawan. Kaya ko na bang protektahan ang sekta ng kaunti? Hindi lang ng kaunti. Kaunti lang talaga. Kung ganoon, magsasanay pa ako. Kapag nahasa na ako, mas kaunti na ang babayarang sira sa pinto. Little junior sister, lumaki ka na. Nahanap na kita. Hari ng kakaibang lahi. Naglalakas loob ka. Anino ng hari ng kakaibang lahi. Kahit anino, nakakatakot na. Ang tunay na anyo ang sobrang pangit. Isama mo ang mumunting katawan, sumama ka sa akin. Kahit mga karaniwang kultibador, haharang pa. May matandang tulad ko pa. Mayroon pa rin ako. Kahit natatakot ako. Sino ba ang nagsabing sasama ang anak kong babae sa iyo? Papa. Anak. Nandito na si Papa, niloloko ni Papa ang mga tao. Ano ang niloloko ni Papa? Sabi mo maganda ang mundo ng demonyo. Pero sabi ni Kuya, sobra kang. Mababa ang kalidad ng kalasag na iyon. Yan ba ang mahalaga? May sugat ka ba? Hindi sa ayaw kitang pakainin. Kagagaling lang niyang lumaban sa tribo ng pakpak. Sobrang laki ng nagastos na lakas, kakaluto ko lang. Lolo, tumahimik ka. Masakit ba? Hindi masakit, sabi mo kanina, sino ang gusto mong isama? Hindi mo siya mapipigilan. Ikaw pala ang senior brother. Shen Zhaohan. Maganda ang pag-aalaga mo. Kaya mo pa, tiis lang. Kaka-repair lang ng formation na ito, huwag mo na namang pasabugin. Sa huli, mauwi rin sa kawalan ang katawan. Aba, sa iyo na yan. Pogi ba si tatay? Pogi talaga. Kaso ang daldal ng bibig. Hindi pwedeng magtagal si tatay. Bakit nasa hangganan pa rin? Nakasingit lang si tatay para pumunta rito. Aalis ka na naman. Tuan-tuan. Hindi sa ayaw kita, anak. Takot lang si tatay na masunog ka ng apoy sa mundo ng demonyo. May pera na ako. Dinala ko na rin pati ang pera ng unang ina ni Xiaobi.
Kalahati rin ang inilabas ko para sa mundo ng demonyo. Malakas ang hangin ngayon. Buti na lang at si Tuan-Tuan ay disipulo ng sekta namin. Kung sakaling isang araw hindi na mapigilan ang mundo ng demonyo, dalhin mo siya. Hindi darating ang araw na iyon. Ang tapang mo. Kumain ka ng maayos. Kakain din ng maayos si tatay. CJ. Gumawa ka ng kasulatan ng utang. Nagagalit si tatay tuan-tuan. Nakakatakot talaga. Takot si tatay. Hintayin mo si tatay matapos ang laban at susunduin kanya pa uwi. Kapag lumakas na ako, babalik din ako para tulungan si tatay na lumaban sa masasama. CJ. Nalulungkot. Pero hindi na ako kasing takot gaya noon. Bakit? Dahil alam kong hindi ako tinalikuran ni tatay. Hindi rin ako itataboy ng sect ng Tianjin. Kuya, gusto kong lumakas. Simula bukas, magsisimula ako ng pagsasanay sa bahay. Makakatulong ba ang pagsasanay sa bahay para maprotektahan ko si tatay? Kung ganoon, marami akong pagsasanayan. CJ. Nilabag ng sect ng Tianjin ang dakilang dao. Simula bukas, opisyal na ang pagsasanay sa bahay. Kapag natapos ito, tuluyan ng maitatatag ang sekta. Pagkatapos ng projection ritual ng hari ng ibang lahi, nayanig ang alyansa ng mga immortal. Ang hari ng demonyo na si Ian ay personal na dumating sa mundo ng diwata. Sa tama lang, dapat nagdulot ito ng malaking kaguluhan. Pero mabilis siyang dumating at mabilis ding umalis. Ang pinugutan niya ay ang anino ng hari ng ibang lahi. Kahit gusto siyang sumbatan ng mga sekta sa mundo ng diwata, hindi rin sila masyadong lakas loob. Pero ang pangalang Tuan-Tuan ay tuluyang napunta sa gitna ng bagyo. May nagsasabing siya ay batang may banal na katawan. Kailangang protektahan. May nagsasabing sobrang delikado ang banal na katawan. Kapag napunta sa kamay ng ibang lahi, siguradong magdudulot ito ng malaking sakuna. May mas mapanlinlang pangpalihim na nagsusubo. Ang maliit at hikahos na sect ng Tianjin. Saan sila kukuha ng lakas para maprotektahan siya? Lalo pang masalimuot ang sect ng Ling Xiao. Si Elder Lu Huiyuan, trader sa sekta, nakipagsabuatan sa ibang lahi, at ikinulong ng alyansa ng mga immortal sa kulungan ng parusa. At sa pagkakataong ito, natanggap ng sect ng Tianjin ang isang sulat ng hamon. Ang mga batang disipulo ng sect ng Ling Xiao ay sabay-sabay na humamon sa sect ng Tianjin. At ang dahilan na nakasulat ay napakaayos at napakamarangal pakinggan. Magpalitan ng husay, tapat at malinaw. Isalin mo nga, nahiya na si Lu Huiyan. Gusto nilang bawiin ang mukha nila. Baka hindi lang simpleng pagbawi ng mukha. Tingnan natin kung may kakayahan ang sect ng Tianjin na protektahan si Tuan-Tuan. Tingnan din natin kung gaano nakahirap ang paggising ng divine body sa loob ni Tuan-Tuan. Nanalo ba? May pera? May pustahan? CJ. Matigas ang bibig na kuya. May pangalan ako. Kuya Song na matigas ang bibig. Hahaha, napagod lang ako kanina. Mas alam ng mga lokal ang galawan. Umaasa lang sa mga langgam para basagin ang pormasyon, kalokohan. May dating. Sa parehong paraan na ito, hindi ako matatalo sa ikalawang pagkakataon. Crack. Sige, hindi na ako aalis. Pek. Ang totoong handaan, hihintayin ako. Nilagyan nila ng pormasyon para subukan ang divine body. Unang tingin muna. Huwag mo akong galawin.
Matigas ang bibig na kuya. Ikaw ba mismo ang nakabasag sa sarili mong pormasyon? Inaamin ko ang talo ko, Senior Brother Du. Paano mo naman aaminin ang talo? Kung talo, talo talaga. At hindi rin dapat may mga bantay sa pormasyon na ito. Ang galing mong magpakapulite, may gantimpala ka. Talagang ang tinanggap niya. Unti-unti nang lumalambot si Kuya Zing. Sa round na ito, sino sa inyo ang mauna? Hindi kaya sina Ehwazi na naman ang magharang gamit ang palanggana. Hindi nga nakapagtataka na taga-sek ng Ling Xiao ka. Ang isang tabak na ito, ang isang tabak na ito. Maganda na ang dating mo. Sunod na round. Ang lupit talaga ni Senior Brother. Ikatlong round ng labanan ng grupo. Sekmaster Gu, ikaw din. Hindi niya naman sinabi sa mga tuntunin na bawal sumali ang Sekmaster. Legal ang lusot sa patakaran. Sekmaster, hindi ba dapat may konting hiya pa tayo? Sa mga dukhang baryo, saan kukuha ng dangal? Talagang para kay munting kapatid siya dumating. Mode ng depensa. Lock Spirit Array. Breaking Talisman. Hindi ito para sa ordinaryong paglalabanan. Basta matukoy lang natin kung gaano kalalim ang divine body niya. Bakit niyo ba laging gustong sukatin ako? Hindi naman ako bigas. Little Junior Sister, sa gilid ng palanggana, itulak mo palabas ang espiritong lakas. Itulak palabas. Kasuotang kumukupas. Kasuotang panggapos sa paa. Kasuotang tuyot ang bibig at lalamunan. Kaliwa, kaliwa. Sa kanan, andito na si Kuya Kupas. Ate, ang lakas ng bahing niya. Hahaha, ang galing talaga ng sek ng Tianjian. Hahaha, nabutas ng palanggana ang sek ng Ling Xiao. Hahaha, ang lumana ng talisman na iyan. May disk din ng Lock Spirit Array. Salamat sa pagbigay daan. Dahil lang talaga dukha kami. Maraming paandar ang mga sek. Siyempre, may mga sek na mas marami pang pakulo. Lumabas na sa pagninilay ang Sekmaster. Pinilit ng Sekmaster na basagin ang seclusion. Pagbati, Sekmaster. Tuan-tuan. Nandito ka ba para sunduin ako? Pero may sek na ako. Pwede kitang pakinggan magpaliwanag. Pero hindi ako sasama sa iyo. Hindi ka isasama ni Ina. Pwede ko munang tapusin ang mga salitang dapat kong sabihin sa iyo. Bago magkulong sa paglinang si Tuan-tuan, may natanggap akong mensaheng para sa ama mo. Ano ang sabi ni ama? Noon, magkulong na sana ako sa matinding paglinang para supilin ang lumang sugat sa katawan ko. Hindi ako makalabas ng kulungan sa paglinang. Kaya iniwan ko ang utos ng Sekmaster. Kung pupunta ka sa sek ng Ling Xiao, siguradong poprotektahan at aalagaan ka nila. Hintayin mo akong makalabas. Pagkatapos, kinuha ni Lu Huiyuan ang utos. Binago ni Lu Huiyuan ang hanay ng pagpapadala ng mensahe. Pinutol niya ang lahat ng balita tungkol sa'yo. Matagal na niyang pinaghihinala ang likas kang may banal na katawan. Gusto niyang samantalahin ang paglinang ko para agawin ang pinagmulan mo. Kaya hindi ba sinasadyang ayaw ako ni Ina? Hindi. Pero noong dumating ako, sinabi ng mga tao sa sek ninyo na nagpapanggap ako, na hindi ako maayos na naasikaso ni Ina. Naupo akong gutom sa harap ng tindahan ng bao. Totoo nga. Pero noong sobrang gutom na ako, hindi ko alam. Noon, akala ko talagang ayaw na ako ni Ina. Pumunta ako sa sek ng Tianjian dahil sabi nila may libreng pagkain. Noong una, parang mga manloloko sila. Pwede nang laktawan iyan. Pero talagang binigyan nila. Ako ng pagkain, Ina. Dumating na ang pera mo. Pero hindi ka dumating. Pasensya na, Tuan-tuan. Pasensya na. Kung ganoon, pwede ba akong hindi na agad magpatawad? Sabi ni Kuya ng ikalawa, ang utang pwedeng bayaran ng paunti-unti. Utang mo sa akin ang yakap. Utang mo sa akin ang pagkain. Utang mo sa akin ang 3 taon na paghihintay sa iyo. Saka matagal din akong nag-amoy sa harap ng tindahan ng bao.
Kailangan ding maisama iyan. Dahan-dahan mo na lang akong bayaran. Tapos hindi mo na ako pwedeng agawin pabalik sa sect ng Ling Xiao. Hindi naman. Hindi ko naman sasabihing mahirap ang sect ng Tianjin. At kahit paano, huwag mo na rin akong pababalikin sa mundo ng demonyo para makita si Ama. Maghintay muna tayo hanggang mas ligtas. Sasamahan ka ni Ina. Tingnan natin ulit. Isulat mo sa dahon ng tsaa para may makatuwirang kabayaran. Takip bilang 3. Gusto mo ba? Napakamahal niyan. Ang mahal na bagay, madaling masira. Gagamitin ko iyan ng maingat. Maraming salamat sa pagprotekta niyan. Kapatid ko siya sa pag-aaral. At anak ko rin siya. Pansamantalang panahon ng pagmamasid. Si Yun Songzhu ay nasa pagmamasid pa rin. Sige, anak, sisikapin kong ayusin ang lahat. Matigas ang bibig mo, kuya. Sa susunod, kumain ka sa sect ng Tianjin. Hindi ako matigas ang bibig. Huwag ka nang pumalag. Alam na ito ng buong mundo ng diwata. Hihintayin ka ni Ina ni Tuan-Tuan. Hindi pa nagpapatawad. Alainan. Hindi nagmamadali. Mahaba pa naman ang laban. Ay, sulit ang pagpunta ko sa sect ng Tianjin. Ek. Sa susunod, pwede na ba akong magpakain sa maraming tao? Pwede. Pero unahin kong busugin si Ama, mga kuya, mga kapatid sa pag-aaral at mga ate. Pati si Lolo Sectmaster ay papabusugin ko rin. Kasama na rin ako. Hahaha, pag-uwi, kainan na. Noong pauwi na kami, naupo ako sa harap ng tindahan ng bao. Wala siyang pera, sino ba naman ang gugustuhin kumuha sa kanya? Ngayon may ama na, may mga kuya na, may mga kapatid sa pag-aaral na. At may isang inang nagsisikap pang magbago. Alam ko na, hindi ko na pahihirapan ang sarili ko. Ako si Tuan-Tuan. Ang susunod na magpapalipad sa lahat ng masasamang tao. Ang numero 1 takaw ng pamilya. At ang numero 1 dakilang magnanakaw.